O, ba't di ka umalis? Oo, saan ako titira? Mahal-mahal na puso. Pag mo sama kuya mo, syempre. Ito ka na nga, si kuya alis na sa bahay. Titira na siya sa jowa niya. Oh, wala siya alis. Next week ata. Good for me. Ako rin kaya. Sa inyo naman kaya ako. Sus, tingin mo ba masaya sa amin? Hindi rin, no? Sobrang strict ko ni Papa. Baka gawin ka rin alila nun. Bawal walang ginagawa sa bahay. Tsaka, alam mo naman, gano'n rin ko sa mga galing ni Papa. Hindi na lang kasi pagbabay sa pitado ng ito sa pag-aaral. Pati mo yung mga gaming consoles ko pinapatago niyo. Yung mga comics ko pinapatapon. Ang dami yun. Sobra talaga. Oh, yun masaya doon, diba? Hindi rin ako nalalayo sa'yo. Ano tanino ka? Jay, Oh, yes, no? ba't ano? Tayong dalawa. Ano tayo ba nun? Ano? Tayong dalawa naman kayo sa isang bahay. Ha? Siguro pag tayong dalawa, baka tayo naman natin. Oh. Wait lang. Huwag ka muna magpanik. Pag-usapan natin. Makinig ka lang. Eh, Nagka-problem ka sa bahay o apartment. mahal. Iba ka naman kasi ang pinaisip mo yung siya ng apartment. Siyempre yung pang-bedroom lang. Pag wala ka natin sa local lang. Isang buong kwarto lang ang gagawin. Okay. Kasi hindi ko, siyempre yun. Wala ka bang alam sa mga ibang klase ng tao na? Ang dami ko ng classmate na nakatira sa one-bedroom apartment. Tapos meron din studio type na ng ganila. As in like, 8K lang per month. Bata yung Okay. Magkano ka naman sa? Pero, Magkano nga? mga 1,517 naman. Pero hindi na lang yung 1,700. Oo, okay ah. Ako din 750 lang eh. Teka, asan ba yung cellphone ko? Sabihin mo. Ano ka kwento mo natin? Bakit wala natin kwento mo? Wala, hindi siya. Hindi natin kakayanin. Shh, teka lang. Okay. Yung 7 plus, pagpalagay natin 7 months. May 700 equals 2,200. Tapos 2,200 times 4, 9,600. Tapos yung sweldo kasi pagkaganda ng tindahan ng kakatulong sa 300 kada araw. Tapos 4 days a week yun. So 300 times 4, 1,200. Times 4 ulit, 1,800. So 9,600 plus 4,800. Meron tayong 14,400. Dapat ano ka na ba? Eh tapos maghahanap ka rin ng part-time. Tingin mo, May. Ano? Tingin ko kaya natin. Oo, yun eh. Nakita mo ba? Yung nakatitig siya na... Kara talaga yung titig niya. Parang puto namin siya. Oo, galit na galit yung titig. Hindi nila ako pagkalayo. Well, syempre gagawin mo yun kapag umalis ka na yan basta-basta. Pero syempre, ganun ka naman natin pinaghanap ng second para sa mga sila pinagod ka. Hindi independent, but at the same time, pag-aaralan mo naman. Ano ba? Kulahin mo na. Sa tingin mo gusto mo. Horror naman tayo, horror. Bilang ka lang. Horror naman yung kwento natin. Puro love story na yung pakinggan natin eh. Dear Papa Dugo, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang natatanging ganda ng kalikasan ng siyang minsan ay ating nagiging takbuhan kapag tayo ay napapagod sa mga pang-araw-araw nating gawain sa buhay. Ngunit may mga pagkakataong ang ating tinuturing na sandal ay siya din nagdadala sa atin ng kapatawaran. Dear Papa Sanay na sa Dugo, kalsada yung mga bata na yun. bago ko po simulan ang aking istorya, Mga bata ako eh, nais ko alis di lamang yung mga po tawid na bagiin kalsada. ang inyong programa. Sa Dito, mga patuloy 2 nitong taon, 3 pagbibigay taon pa, ng mga tawid. pagkakataon sa amin upang makapagbahagi ng Kapag may nakita akong bata, mga timaan na karanasan. may menor agad ako. Nakatakot. Isa din po ako sa inyong mga avid listener na laging nakakampanay sa inyong channel para makarinig ng iba't ibang kwento
Tama yung harapan. Sa linya ng aking trabaho. Tsaka yung stress. tama raw, subok na, di ba? Napakatagal na ng tama raw na yun. Minsan dahil sa dami ng aming mga ginagawa, sabayan pa ng minsay. Kahit ako may perang bagya eh, hindi na nagbibili ko eh. Kaya naman po kapag nakakaramdam na ako ng Kesa ko check, burnout, walang pakinapa. ay nagiging Pwede tapunan kung ko ang magka-grab aking ka. hobby na pag-akyat sa mundo. Suki na nga ata ako ng mga hiking agencies dahil sa dalas kong umakyat ng mundo. Nagsimula ang hilig kong ito noong bandang mga 2017. Nayaya lang ako ng isa sa mga kakilala at sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagustuhan ko ito. Kahit pa nga masakit minsan sa katawan. Sa tuwing umaakyat kasi ako, pakiramdam ko ay nawawala lahat ng problema ang dala-dala ko dahil sa ganda ng scenery na aming nadadaanan sa mga train. Iba kasi ang hatid ng sariwang hangin at ang tunog ng kalikasan. Nakaka-relax at talaga naman mag-i-enjoy ka dahil sa mga kwento din ng mga makakasama ninyo habang nag-hike. Mahilig din kasi talaga akong makinig ng mga istorya ng buhay ng ibang tao. Kaya parang bonus na din yun. Feeling ko kasi marami akong natututunan sa kanila na maaari ko ding may apply sa aking sarili. Sa dami na nga ng mga nakyat kong bundok ay kilala na din ako ng mga guide. Kaya naman nang magkaroon ng bagong hiking destination, ang isa sa kanila ay agad niya akong niyaya na maging joiner dito. Kadalasan ay mag-isa na lamang ako na sumasama sa mga hiking, pero this time naisipan kong gayain ang aking best friend na si Nina, hindi niya tunay na pangalan, na matagal nang nagsasabi sa akin na gusto niyang maranasan ang saya ng pag-akyat sa mga bundok. Since beginner's trail naman ang aming destinasyon, ay swak na swak ito para sa baguhang kagaya niya. Pagkasabi ko pa lamang sa kanya ng aming pupuntahan ay agad-agad siyang pumayag. Excited pa nga kaming dalawa na nagplano ng aming mga gagawin at mga dadalhin kagaya ng mga pagkain na aming pagsasaluhan at mga gamit na kailangan niya since first time niyang aakyat papadudot. 2 bundok ang aakyatin namin. Magkalapit lang naman kasi ang lokasyon ng mga ito. Biyernes ng gabi ang alis namin, kaya naman kahit may pasok pa kami, ng araw na yon ay okay lang. Malapit lang naman sa amin yung pick-up location at alas 10 pa ng gabi ang oras na dadaanan kami, kaya ayos lang kahit na after work na kaming mag-asikaso. Huwebes pa lang naman ay nakahanda na ang aking mga dadalhin at sarili ko na lamang ang aking aayusin pagka-uwi galing trabaho. Ganito naman ako lagi sa tuwing nagkakaroon ng schedule sa mga usual na hiking spots na alam ko. Dumating ang araw na aming pinakahihintay. Nagkita muna kami sa isang mall para mag-dinner bago kami dumiretso sa pick-up location. Nang matapos kami ay hinintay na lang namin ang sasakyan na siyang magsisilbi naming service papunta sa aming destination. Ngayong gabi yun ay hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman. Kabado ako na parang ewan. Sanay naman na ako sa ganitong mga lakad, pero first time para sa akin ang kakaibang sensasyon na ito. Napansin naman ni Lena ang aking pagkabalisa, kaya tinanong niya ako kung ano ang problema. Sinabi ko ang kakaibang nararamdaman ko sa kanya at nakatawa lamang niya akong biniro na sobrang excited ko